Illegal at delikado raw ang mga nilagay na floating barrier ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, makaparin po natin si Commodore J. Tariela, PCG spokesperson on the West Philippine Sea. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga rin po sa mga taga-subaybay niyo, sir. Opo. Yung floating barrier na yan na nasaksiyan natin kanina sa Bajo de Masinloc, kailan pa ho ito nilatag ng China Coast Guard? Well, according sa mga accounts po ng ating mga fishermen na na-interview while we were giving yung relief, inilalatag po ito, sir, ng China Coast Guard every time na may na-monitor sila na large number of Filipino fishing vessels. Every time na mas matatansya nila na tumataas yung number ng mga Filipino fishing vessels dito sa vicinity ng Bajo de Masinloc, agad nilang nilalatag ito for them to be prevented sa pagpasok dito sa lagoon sa loob ng Bajo de Masinloc. Pero dati na ho silang nakakapangisda dyan. Well, actually, sir, dati naman talagang nakakapangisda ang mga Pilipino dito. Opo. But as you're aware, sir, after the 2012 standoff, umalis tayo. Ang China Coast Guard na ang nag-take over ng Bajo de Masinloc. Opo. But what's very important for us to highlight right now, sir, for the past so many years, it has been very difficult for the Philippine government vessels to enter at least 1 or 2 nautical miles dito sa vicinity ng Bajo de Masinloc. Opo. But because of our transparency initiative, which we also mentioned dun sa aming press release, ang China Coast Guard parang allergic na sila every time nakakita ng Philippine government vessel. And seeing yung mga embedded nating mga media friends and journalists dito. Opo. Kaya it was very easy for the BFAR vessel na makapasok ulit. And then, yun nga yung sinasabi namin, we anchored as close as 300 meters lang dito sa Bajo de Masinloc. So this is very important for us to highlight na this is actually the first time kung saan ang Philippine government vessel naka-angkorahe sa ganyang distansya lamang dito sa Bajo de Masinloc. Sinasabi mapanganib daw ho yung mga nilagay nilang ganyang na pangharang. Gaano po kapanganib? Well, yung harang po kasi na yun, sir, katulad ng pinakita ni Sir Rafi dun sa... Ayan po, pinapakita natin. May mga bukod dun sa makapal na lubid, meron siya mga net na nakakalat. So ang tendency niyan, para sa ating mga Filipino fishermen, ito ay maaaring kumain sa propeller nila. So Yes. masira yung propeller nila. And then, kung sira yung propulsion nila, it will be very difficult for them to come back sa probinsya nila sa Pangasinan or even in Zambales. Commodore Tariela, hiniwig po ni Senate President Juan Miguel Zubir ang PCG na alisin po yung floating barrier na yan. Well, thank you for asking this question, sir. Maraming nagtatanong sa social media when we released the photos and we did the reporting about this, kung bakit hindi daw agad tinanggal ng Coast Guard or ng BFAR or ba't hindi agad pinutol. On the part of the Philippine Coast Guard, let me first clarify. I think Filipino people should understand na there are some diplomatic and issues na kailangan natin ditong gawin. Opo. We have yet to ask permission from the national government and of course from the Commander-in-Chief, whether what will be the final action on the part of the Philippine Coast Guard. Ang nakaraang mission namin, we just documented that there is really an existing barrier na nilalagay ang Chinese government. But as I said, we gave the report already to the National Task Force West Philippine Sea, wherein the Department of Justice, the Department of Foreign Affairs, Department of National Defense are all part of this interagency task force ensured by the National Security Advisor. Opo. Should the NTFWPS would recommend to the President kung ano man ang gagawin nating action dito, Opo. the Philippine Coast Guard, BFAR, and even the Armed Forces of the Philippines will comply kung ano man ang magiging desisyon dito ng ating national government, sir. Hindi solong desisyon ng Coast Guard dito. Yes, sir. Opo. May mga na-monitor na baka yung ibang area na ganyan din po, nilalagyan ng harang o floating barrier ng China? Well, so far, sir, ang Bajo de Masinloc lang naman talaga yung hinaharangan nila para hindi makapasok ang mga Pilipino doon sa loob ng lagoon na kung saan ito na talaga ang
Ito yung traditional fishing ground ng ating mga Pilipino mangingisda. And ma-highlight ko lang, Sir Arnold, no? Hindi kasi nababanggit ng mga naisulat ng mga columns ng newspaper nitong mga nakaraang oras na to, no? Ang sa Baho de Masinloc, this actually considered as a rock, no? Meaning, it generates a territorial sea of 12 nautical miles, no? So, in short, since napapaloob naman ang Baho de Masinloc sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, which only has a distance of 120 nautical miles, and this is a rock. In short, meron din tayong territorial sea or meron tayong sovereignty sa loob ng sa 12 nautical miles na generate ng Baho de Masinloc. Opo. It's not just exclusive economic zone, but we have territorial sea over this. Okay. Bukod doon sa mga harang, nakita rin natin mga durog na patay na corals dyan sa Sandy Cay 2. Yan ho ba'y galing ng Rizal Reef o may mga ebidensya na tayong para ho saan yan? Well, una sa lahat, sir, no? Ang mga corals na to, sir, ang report na to sa Sandy Cay, sir, ay galing lamang sa social media account. No? It is already trending sa social network. But as far as the Coast Guard is concerned, gaya na sinabi ko sa mga nakaraang interviews ko, sir, we are monitoring a different maritime features dito sa West Philippine Sea. It's not Luzon Reef or in Sabina. Meron tayong mga na-monitor na dito, but we're only allowed to publicly disclose etong sa Luzon Reef and the Skoda Shoal. So wala pang matibay na ebidensya sila din ang nanira ng bahura itong China? Kung ang pag-uusapan natin, sir, is the Luzon Reef and Skoda Shoal, I'll go back to our press statement, sir, na pagkasira ng mga corals dito ay circumstantial. Masasabi nating they are responsible dahil sa mga areas na pinaglagakan ng mga Chinese maritime militia. Okay. Sa mga areas na to, they are the only ones present dito. Opo. Maraming salamat, Commodore J. Tariela, PCG spokesperson on the West Philippine Sea. Ingat po. Maraming salamat po, sir. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.